Yung about po sa story ni Hannah. So, alam po, familiar na po tayo dito lahat mga kapatid. And every time na magbabasa tayo ng Bible or pag may story sa Bible na nabasa natin, hindi lang siya ngayon natin binasa is ngayon yung may lesson sa atin. Kundi every time na maririnig ulit natin o mababasa natin, mag-remind siya sa atin kung ano yung lesson dati na natutunan natin. Ngayon, it becomes our reminder sa atin. So, mababasa natin ito sa 1 Samuel chapter 1. Ayan. So, dito mga kapatid, si Hannah, alam naman natin na siya yung unang asawa. Kasi dalawa yung asawa ni Elkanah eh. So, unang asawa siya ni Elkanah. So, pangalawa si Penina. Si Hannah, alam natin na wala siyang anak, hindi siya nagkaroon ng anak. Tapos, si Penina, siya yung pangalawang asawa ni Elkanah, which is meron siyang anak. Ayan. So, dito, mababasa natin mga kapatid sa verse 5. Ayan. Sabi dito sa verse 5 mga kapatid, ngunit, para kay Ana, binibigyan niya palagi ng dobling bahagi si Ana dahil minamahal niya si Ana. Kahit na isinara ni Yahweh ang kanyang sinapupunan. But unto Hannah gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. So,
siya magkakaroon ng anak mga kapatid, mahal pa rin si Amerikana. O diba, sa mga youth, sana all daw mahal. Mamuna. Parang dalawa lang kami. Mga na rin yun. Tulad na yun eh. Two or more. So, ayan. Si Hana naman, mas favor siya kasi mas mahal siya ni Elkanah. Kahit si Peninnah mga kapatid, pangalawa siyang asawa, kahit may anak siya, nakapagbigay siya ng anak, pero hindi siya ganun kalab. Mas love niya si Hana. So, dito mga kapatid, makikita yung mas favor siya sa verse. Ayan, sa verse 5 mga kapatid, yung binasa natin kanina, mas binibigyan siya ng ni Elkanah kasi mas love nga daw siya. Tapos dito dahil sa lubos na galit ni Peninnah, ginagalit niya si Hana na syempre pag may karibal ka, galit ka talaga, syempre hindi ka naman ito, may karibal ka syempre parang kung sa turn natin mga kapatid, parang binubuli, parang inaasar niya, hindi ko makapagbigay ng anak, baog ka nga parang gano'n, di ba? So, sabi dito, lubos siyang ginalit ng kanyang karibal sa verse 6 mga kapatid, upang mainis siya dahil sinara ni Yahweh ang kanyang sinapupunan. So, inaasar niya ni Peninnah si Hana na baog ka nga, hindi ka makapagbigay ng anak. Kasi sa taon, mga kapatid, sa verse 8, taon-taon may sila alay, bibigay sila. So, parang sa taon ng pangyayari na gano'n, sa ganap na gano'n, binuhuli siya, parang inaasar siya na hindi ka makapagbigay ng anak diba? So, ayan. So, 1 Samuel chapter 1 verse 10 mga kapatid, dito, kasahin natin, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord and wept sore. So, labis ang kanyang pagdadalang hati, nanalangin siya kay Yahweh at umiyak ng matindi. So, dito mga kapatid, nabasa natin na si Hana ay labis ang kanyang pagdadalang hati. Siyempre, hindi ka makapagbigay ng anak, parang as family, pag-asawa, gusto mo makapag-anak ng mga kapatid. So, grabe yung pagdadalang hati niya dahil nga sa pagiging baog niya. At lalo na yung pang-aasar ni Peninnah sa kanya, siyempre, hindi siya makapagdadalang ng anak. Imbis na magiganti siya mga kapatid, ang ginawa niya dito, or imbis na magiganti siya kay Peninnah, or aawain niya din, kasi pag sa atin mga kapatid, pag may naaway sa atin, aawain din ba natin? Ang ginawa niya mga kapatid, nag-pray siya, hindi siya nawala ng pag-asa. So, nag-pray siya. Yung honest prayer mga kapatid, makikita natin dito sa kanya yung honest prayer. So, lumapit sa Diyos ng tapat. Ayan. Kagaya ni Hana mga kapatid, maganda na tayo, syempre, minsan hindi pa naman talaga natin sabi na ganyan, kung ano yung nasa puso natin. Pero sinasabi dito mga kapatid na lumapit tayo sa Diyos ng tapat, na meron tayong honest prayer. Kahit na pasigaw man yan, or tahimik man yan, ganyan, huwag tayong matakot na dalhin sa Diyos ang totoong nararamdaman natin. Nararamdaman natin sa sakit ba to, galit, buot, kung ano man yung nasa puso natin mga kapatid. Meron ng pagkabigo, sa mga bagay-bagay. So, ang sakit ay maaaring maging daan upang lumapit na grabe sa Diyos. Yung brokenness, it leads us to prayer mga kapatid. So, kagaya ni Hana, hindi siya nagpadala sa emosyon niya, nararamdaman niya, sa pagkainis niya, lumapit siya sa Diyos, na meron siyang honest prayer mga kapatid. So, ayun yung sinasabi niya sa verse 10. Tapos, sa verse 11 mga kapatid, basahin natin, gumawa siya ng isang panata at sinabi niya, Yahweh, ng mga ubo, kung titingin ka sa dalaghati ng iyong likod at iisipin ako at huwag mong kalimutan ang iyong likod, ngunit bigyan mo ng anak na lalaki ang iyong likod. Pagkatapos ibibigay ko ang buong buhay niya kay Yahweh at walang laba ang dadampi sa kanyang ulo. So, nag-pray siya dito mga kapatid, yung prayer na merong panata. Yung parang ang panata promise na so, nag-pray siya ng may panata mga kapatid. Yung prayer ni Hana dito mga kapatid, hindi siya selfish. Hindi lang makasarili mga kapatid, hindi lang para sa kanyang sarili.
prayer, gusto niya itong maging blessing or gusto niya itong magamit or maging pagpapala mga kapatid para sa Diyos. Kasi sabi dito, pagkatapos ibigay ko ang buong buhay niya kay Yahweh. So, yung magiging anak niya, gusto niya maging blessing sa Lord. Gusto niya itong mapagamit, ganyan. So, hindi naging selfish yung prayer niya. Gusto ko lang magkaanak. So, hindi siya naging selfish na prayer ng mga kapatid. Ayun yung makikita natin dito sa verse 11. Tapos, sa verse 13 mga kapatid, sabi dito, nangusap si Ana sa kanyang puso, gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang boses. Kaya inakala ni Eli, siya ay lasing. So, parang pag nag-pray ka na, parang tahimik mga kapatid na nag-pray ka ng gano'n. Tapos, tahimik ka lang. Kung may kasama ka sa paligid, ganyan. Akala nila, ano pa, galing pa, gano'n. Sorry for the word, pero, di ba, parang gano'n yung akala nila. Tapos, kasi nag-pray siya, tahimik siya, tahimik yung pray niya, parang galing sa puso niya. Tapos yung bibig niya lang yung gumalagalaw, tapos may luha pa kasi niyak siya. So, inakala ni Eli siya ay lasing. Ayan. Yung prayer niya ng mga kapatid ay galing sa puso. So, tuloy po natin sa 14. Sinabi ni Eli sa kanya, gaano katagal kang maging lasing? Itapon mo ang iyong anak. 15. Sumagot si Ana, hindi aking amo. Ako ay isang babaeng nagdadalang hati ang kalukan. Hindi ako nakainom ng alak kung matapang na inumin. Ngunit ibinubuhos ko ang aking kaluluwa sa harapan ni Yahweh. So, dito makakakita natin yung prayer niya na galing talaga sa puso. Yung prayer na kahit walang makakita, di ba? Prayer talaga na from the heart. Yung prayer ni Hannah. So, dito matumahan natin na what's important to God is our heart. Kung ano yung nasa puso natin. Hindi yung kasi tahimik siya nag-pray. Hindi yung ingay or kung gano'n mag-aaba yung prayer mo. Hindi doon nakatingin mga kapatid ng Diyos, mga kapatid. Yung prayer na hindi niya kailangan ng conscience na, ay, okay, hindi nakikinig sa aking prayer. Hindi gano'n mga kapatid. Yung prayer niya is galing sa puso. Kaya ito lang mga kapatid. Nag-pray siya mga kapatid. So, yun. Sa 18 po, sinabi niya, hayaang makasumpong ng biyaya ang iyong lingkod sa iyong paningin. Pagkatapos umalis ang babae at kumain, hindi na malungkot ang kanyang mukha. Praise the Lord. So, nag-pray siya mga kapatid na meron ng peace. Di ba? Nag-pray siya na meron ng kapayapaan sa kanyang puso. Sabi dito na peace before the answer. Yung meron ka ng kapayapaan kung hindi ka man na-receive yung sagot ng panalangin mo. Asarap ng mga kapatid, asarap sa pakiramdam ng gano'n. Na maramdaman mo yung kapayapaan kasi hindi mo pa na-receive yung pinag-pray mo. Yung makuha natin lesson dito mga kapatid is if you give all your worries to God, kailangan iwanan na natin yung pag-aalala pala na pray ko na to, isipin ko na to, isipin, parang ibigay ko na to kay Lord. At magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Kagaya din sa sabi sa Philippians 4:7 mga kapatid, sabi dito, huwag mabalisa kung sa anumang bagay. Sa halip, hayaan ninyong malaman ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. Sa lahat ng bagay, sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na humihigit sa lahat ng pangunawa ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan ni Kristo. So, masarap sa pakiramdam mga kapatid, nag-pray tayo tapos hindi na natin iniisip yung worries natin after natin mag-pray. Kasi meron na tayong peace. Meron na tayong kapayapaan na nagaling sa atin. So, ayan. Ayos po mga kapatid. Tuloy po tayo sa 19. Sinabi dito, sila'y pumangon ng maaga sa araw na iyon. At sumamba sa harapan ni Yahweh, at pagkatapos bumalik sila sa kanilang bahay sa Rama, tinitingnan ni Elkanah si Ana sa kanyang asawa at inalala siya ni Yahweh. 20. Nang dumating ang panahon, nabuntis si Ana at nagsilang ng isang batang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Samuel, sinasabing, dahil hiningi ko siya mula kay Yahweh. So, ayun mga kapatid, dito na yung result o yung after she prayed, di ba? Dininig ng Diyos yung prayer niya. Ibinigay na ng Diyos yung hinihinig niya na magkaroon siya ng anak. Nagkaroon na siya dito ng anak mga kapatid.
And proceed po tayo mga kapatid 27. Sapagkat ang batang ito ang aking ipinanalangin at ibinigay sa akin ni Yahweh ang aking kahilingan na aking humiling sa kanya. 28. Ibinibigay ko siya kay Yahweh, habang nabubuhay siya, ipapahiram ko siya kay Yahweh. At sinamba ni Elkanah at kanyang pamilya si Yahweh doon. So dito mga kapatid, makikita natin yung pagtupad dapat sa pangako. Pagtupad ng pangako sa Diyos. Kasi nag-pray siya, yung pinag-pray niya, gusto niya maibalik yung blessings or yung pagpapala sa Panginoon. So, dito makikita natin mga kapatid na yung pananampalataya is yung pagpapakita din ng katapatan. Kasi kung nag-pray ka, kasi hindi mo rin naman pala kayang ibalik sa Lord. Diba? Parang nag-pray ka lang, sarili mo kasi gusto nila ka din. Pero hindi siya kaya ibalik. So, dito mga kapatid, sa kay Hannah, makikita natin na nag-pray siya, hindi lang sa kanyang sarili, kundi para din sa glory kay Lord, ay balik mo dito. And, paano natin kumaan mga kapatid, paano natin ma-apply? Kahit ako, habang, syempre matagal naman natin na alam natin yung story na to, and habang binasa ko din siya ulit, parang nag-remind din siya sa akin na meron ulit akong reminders habang binabasa ko siya mga kapatid. Ito, yung tanong mga kapatid na ano ang pinena o pagsubok sa buhay mo ngayon na nagpapabigat sa iyong puso? So ano ba yung pinena, yung magiging parang naging sa ating mga kapatid ngayon, ano ba yung nagpapabigat sa puso na? Kasi Hannah sa pinena, naasar siya, parang sa ano natin, binubuli siya. Sa ating mga kapatid, ano ba yung pinena sa buhay natin ngayon? Ano ba yung nagpapabigat sa ating mga puso? At dito, syempre huwag tayong magpapa-apekto. Huwag tayong magpapa-apekto na kagaya ni Hannah, hindi siya nagpapa-apekto. Ano yung cloning, binenena sa kanya. Kasi may binena factor yung kung saan natin, nangpupuli siya diba? Sa atin mga kapatid, huwag tayong magpapa-apekto. Salip, salip na gumati tayo sa mga taong nagpapahirap sa atin, meron ba? Siyempre meron din mga kapatid. May mga magpapahirap pa sa atin. Kung sa trabaho, gusto ba yan natin? Pero hindi naman, thank you Lord. At kung nakuha man yan natin, kapit-pay natin, o ano ba mga kapatid, dali natin dito sa Diyos mga kapatid. Huwag tayo magpadala sa kanila, kung ano man yung mga ginagawa nila sa atin. Siyempre, kung nagpapakita pa sila sa atin, dinadala natin. Huwag tayo magpadala sa Diyos mga kapatid. Tapos na-realize ko, ako kapatid, dapat talaga dito. And then next mga kapatid, maging tapat sa damdamin. O yung nararamdaman natin, sabihin natin sa Diyos, huwag natin itago. Kasi, akala natin parang kaya ko naman ito, kaya ko i-handle ito, parang okay na ito, ito. Mag-pray natin mga kapatid kasi sa prayer, di ba, kagaya ni Hannah gawin ng mga kaya mag-pray natin mga kapatid natin sa Diyos. Sa kanya tayo magsumbong sa sa Diyos tayo magsumbong mga kapatid. Ayan. Next po, maging matyaga tayo. Maging matyaga, kasi kagaya ni Hannah, matagal niyang pinag-pray, matagal binigay ni Lord sa kanya. Patuloy lang siya, persistence mga kapatid. Magkaroon tayo ng persistence na kahit na hindi agad-agad bibigay ni Lord sa atin, hindi man agad ngayon. Ayan. May mga prayer na yung ganun mga kapatid na minsan hindi na natin pinag-pray kasi natagal na rin nakakalimutan natin. Pero mga kapatid, patuloy lang kasi marirealize natin pag natupad na yun ni Lord or nabigay niya na sa akin yung binigay. Ay po, alam ay nabigay ni Lord kasi yan ako rin. Parang gano'n din naman. So, maging lang tayo, persistence. Ayan. And, kagaya ni Hannah mga kapatid, kaya ba natin yun kung magkaroon tayo ng peace agad? Siyempre, minsan ako, na-try ko din naman kung magkaroon na ng peace after prayer. Minsan naman, kapag hindi ko talaga totally sinurrender kay Lord, siyempre, parang bigdalan pa rin. Diba, kagaya na rin sabi ni Pastor Paul na pray mo na yung kay Lord, iiwan mo na lahat ng worries mo. Mas pag pinag-pray mo na nasa kanya na yan, huwag mo na discipline. Kasi hindi mo na dala iluha na ni Lord sa iyo. So magkakaroon tayo ng peace. Magkakaroon tayo ng kayapaan. Kapag hindi pa natin nakikita yung hindi pa natin nakikita
gagawin natin is we should trust the Lord. Ibibigay na natin sa Kanya. So siya na yung bahala. Ibigay na natin sa Kanya. Pinag-pray na natin yan sa Lord. Ayan. Next po is, huwag natin kalimutan yung pangako sa Diyos. Kasi minsan, may mga nangangako pero nakakalimit mga kapatid, diba? Minsan, kaya tayo, pag nangako tayo sa isang tao sa nakalimutan, parang Diyos ko doon yung tingnan mo, ito na ako sa iyo. Di ba, sa mga pagpangako mga kapatid, kailangan magparin. Hindi na kailangan sabihin. Siyempre, pangako ko yan eh. Gaya ni Hana. Kapag bibigyan mo ako ng anak ko, babalik sa iyo na sa'yo siya. Diba? So, dapat ganun mga kapatid. Kasi minsan, pag nangako tayo, nangako tayo, tapos ako na lang pala nasabi niya natin kung hindi tayo sa galing sa puso. Mahirap mga mga kapatid. Maganda na yung act na lang. Diba? So, ayan. So, huwag kalimutan ang pangako sa Diyos. Ibalik ito para sa kalagayan. Ayan. So, tapos na ako mga kapatid. Di ba, please? Ayan. So, yung, alam ko naman ng mga kapatid na alam yung story. So, parang sa akin din, nag-remind lang mo siya ulit na yung kay Hana, lalo na sa pagiging yung persistence. Lalo na kung may pinag-pray. Parang kayo na panghawakan na yung sa ni Lord, sa right time. Kung ano yung bibigyan niya sa iyo eh, kung nasa tamang oras na. Na sa iyo. Kung ready ka na doon, ganyan, bibigay niya sa iyo. So, yung yung kwento ni Hana, ito yung nakukuha natin na lesson sa faith niya. Yung faith niya, sa prayer niya, sa kanila ng pagsubok. And, ayun, kaya sabi ko kanina yung mga kapatid, trust the will of God for the right time. Okay na din ibigay sa'yo. Kahit nasa kabila ng pamilya sa kanya, ibigay niya yung trust sa Lord. So, mga kapatid, sana, ganun din. Kasi minsan, kahit ako na lang, minsan, makakalimot na ganun yan. Dapat pala mga kapatid na pag mga ganung times, yung tiwala natin, doon natin ibigay lahat kayo. So, ayun lang mga kapatid, siguro bago tayo mag-good ng mga prayer, na tayo. Habit na tayo.
akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Break time.